Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At eto po, April na, April 1st. Hindi po ito April Fools ha. Nasa spring break po tayo. So tulad po ng nasabi natin dati sa mga nakaraang vlog natin, tayo po ay magi-spring break gawa ng mga bata. Eto nga po kararating lang namin kanina galing San Diego, nag-eroplano papuntang Sacramento. Eto, nandito ang mga bata. Tignan nyo ito mga kababayan ha. Ayan po, ang laking bowling pin. Ang tawag nila dyan sa arcade na yan ay round 1. May mga arcade dyan saka bowling. Yung bowling nila parang standard, pero ako na nagbo-bowling hindi ako magbo-bowling diyan. Pang bata lang. So yan lang po no, tayo sa mga bata dito sa mga Junakis natin at kay Mrs. Pero sabi ko tutulog muna ako sa rental car, hindi ko na kaya, no? So balikan natin mga kababayan kung ano yung ating mabibigyan ng komento dito, no? Kasi kaya ng umaga ako nagising, hanap-hanap na ako ng mga balita. No, nakapanood din ako ng mga ibang mga sinusundan nating vlogger. Nakakabigla talaga mga kababayan. Ang inyong favorite senadora na si Amy Tambalina Marcos. Talagang tambalina na talaga mga kababayan. Wala na. Pareho lang sila ni Sara Tamilmil na to the negative ang kanilang political capital. Wala na po. Talagang, I don't know, sinasabi nila na si Senator Amy Tambalina Marcos para lang daw mga Trojan horse pa siya na pumasok sa Duterte camp. Sa tingin ko mga kababayan, ako nahahagard ako kay Senadora. Tignan nyo, hagard na nga ako. Lalo pa akong mahagard yan kay Senatora Tambalina na yan. Ayoko sana nang magalit dahil tingnan nyo naman. Hagard na tayo. Pero kanina ko pa gusto siyang bigyan ng maiksing komentos. Nandun pa lang kami sa San Diego Airport. Sabi ko, pwede ba akong mag-vlog dito? Yung walang hindi ako makaistorbo, di ako pagtitinginan. Ang daming tao mga kababayan. Hanggang sa aeroplano, gusto ko nga mag-vlog doon sa aeroplano. Sana habang lumilipad doon, papalayasin ako ng flight attendant. Kaya na yun, nung pag ko dito, tinan nyo, may mga muta-muta pa yata ako. Nakaidlip ako sa kotse. Pagising, ay ko tahimik dito sa parking lot. Dito na lang. Ayan. Mga kababayan, wala talaga na. Antindi. Biruin nyo. Ano lang daw, yung ganyan sa West Philippines pakikipag-usap lang daw, pakikidiplomasya ni Duterte. Puta kung ano-anong pinagsasabi, OA daw tayo mga kababayan. Yung mga reaction natin bilang mga concern dyan sa West Philippine Sea at bilang mamayang Pilipino na gustong malaman bakit nakipag-gentleman's agreement si Digong, sila ba talaga yan? Tapos lumalabas nga yan na yung kay Trillanes na 18 beses siyang bumalik ng China, na nagbabatikusan sila, nagbabatuhan na sila ni Tambabalentong, Harry Roque Mau, di ba? Itong si Talakitok, siya nagpalaki ng gulo di ba? Ang tanong dito kasi kung iisipin nyo, yung sinabi ng opisyal ng Inchik na sinasabi niyang Manila, ba yun yung hindi nagsabi na hindi tumupad sa gentleman's agreement. So, hindi sana mauungkat lalo na si Duterte yon. Kaso itong si Harry Mau, pinatulan, di ba? Nananahimik nga yung Duterte. Bayaan mo mag-isip kung sino talaga yung nakipag-gentleman's agreement. Biglang pumasok si Harry Mau, si Talakitok, sa kadaldalan niya na pahama ko, ayan na, damage control na ang mga Duterte minions, lalo na si Senator Tambalina. OA daw tayo. Ngayon, ang akin lang reaction, OA na kung OA. Pero kailangan malaman ng taong bayan ano yung pinakipag-gentleman's agreement ni Digong.
Di ba? Dapat, ikaw Tambalina, imbestigahan mo yan. Ikaw ang Committee ng Foreign Relations sa Senado. Tapos, kung konting galaw lang ng hindi China, the likes of Americans, meron lang lumilipad dyan na Dumbo elephant, nagsisenate resolution ka na. Paiimbestigahan mo. Meron lang lumapag na mga US military servicemen, nagsisenate resolution ka na, paiimbestigahan mo na. Ha? Pero, pagdating ng sa China, ha? Na nang bubuli, nanakit na, ha? Oy, Senator Tambalina, nanakit na. Ha? Nasaktan na, may nasaktan na. Nakita mo naman siguro yung video ni Joseph Morong. Yung isa dun, sugatan talaga. O, 4 pala sila. Kababayan mong Pilipino yon. Pero bakit walang Senate resolution? Tapos todo depensa ka pa kay Digong? OA kami? Ha? Sino kaya ang mahilig magdrama, mga kababayan? Sino ang sinabihan na itigil mo na yung kadramahan mo? Di ba ikaw, Senator Tambalina? Tapos sasabihin mo, OA lang kami, overacting lang kami sa mga pinag-uusapan dyan sa West Philippine Sea, yung gentleman's agreement ng iyong walang hiyang Prime Minister ni Baal na si Digong? Di ba? OA ba kami? So what? Kailangan malaman namin ano yung gentleman's agreement ni Digong. Kung yan ba'y talagang labag sa konstitusyon, dapat siyang tawaging traidor. Dapat siyang walang hiyain. Ha? Ipakulong yan. Traidor, traidor, traidor. O ngayon, gusto nyong iupo si Tamilmil? Bakit? Ha? Puntahan natin yung kaibigan mong si Tamilmil. Kayong dalawa ang may flair for dramatics eh. Mga walang hiya kayong dalawa eh. Ha? Iuupo nyo? Ano ang sabi ng aming congressman na District 1 Zambales? Si Kong Hun. Nagmamadali yata kayo. Bakit kayo nagmamadaling iupo si Sara at hinihingi nyong mag-resign ang aming Presidente Bongbong Marcos? Bakit? Isipin nyo mga kababayan. Kasi nga, ang nakikita ko, isa sa mga dahilan o dalawa sa mga dahilan ay pagtakpan ang kagaguhan nila dyan sa West Philippine Sea, pagtakpan yung mga 51 billion at 121 million na CIF ni Polong at ni Tamilmil respectively. Yung 51 billion kay Polong, diba? Yung CIF kay Tamilmil. Pangatlo ay si Kibuloy. Pang-4 sa ICC. Ha? Mga gago kayo eh. Pang-5, yung EGK ng kanyang walang hiyang kapatid na bunso. Yang makapalang muka, mayabang at kupal na si Baste Duterte. Diba? Bakit? Tama naman sila. Pati nga si Janet Garin may nasabi dyan sa kanyang media press con kahapon. Yung ano ba yung daily Congress TV nila. Mag-isa lang si Janet Garin. Pero narap niya yung mga katanungan. No? Kaya ako, bilib ako doon sa sinabi ng aming congressman, District 1. Ba't kayo nagmamadali? Oh? Hindi ko rin naman siya masisi na ano ba yun? Dapat itong aming congressman, ha? Sorry naman. Bilib ako sa sinabi mo para kay Pangulong Marcos. Pero dapat, ikaw din, samahan mo yung District 2 Congressman ng Zambales. Diyan sa paghahakot ng buhangin, lupa ng mga dredger, kuno ng mga inchik. Diyan sa District 2, no? Kung saang mangbayan yan, yung huling-huli, di ba? Pumunta pa si Jinggoy sa San Felipe. Ha? Tulungan mo, Congressman Kong Hun. Oh. Di ba? Oh, tanungin natin sila. Yang mga walang hiyang mga Duterte natics na yan, mga Dutards. Ha? Bakit kayo nagmamadali? Ako, 5 ang pinresenta ko sa inyo na iniisip ko, hindi ko inaakala. Evident naman yan. Iniisip ko ang dahilan. No? Kaya kayo nagmamadaling iupo siya. Nek-nek ninyo. Tulad ng sinasabi ko, ganito kayo. Nek-nek ninyo. Try it mga dudes, try it. No? Tapos pakudita-kudita pa kayo. Nabuking kayo ng isang matanda. Si Wally Carbonell.
Huli kayo, mga walang iya kayo. Talagang mga traidor kayo sa bayan, no? Hindi pag-unlad ng Pilipinas at Pilipino ang nais niyo, kundi ibenta ang Pilipinas sa mga inchik. Pag inchik, bow down kayo. Nasaan ang pagka-Pilipino ninyo? Nasaan ang tapang ninyo? Lagi nyong inilalagak sa kaisipan ng mga kapwa Pilipino natin dyan na tayo ay sasabak sa gera. Bakit? Bakit? Yung bang gusto ninyo? Kami nga ayaw nga namin yun eh. Kayo lang nagsasabi niyan, gigerahin tayo ng China, gigerahin tayo ng China. Mga gunggong pala kayo eh. 'Di ba? Di sana inuna na ng China yung Taiwan kasi gustong-gusto nilang kunin yun eh. Gustong-gusto nila yun oh, yung Taiwan parang kasing laki lang ng Palawan yan. Example ko lang yun ha. Ba't hindi nila makuha? Lapit-lapit pa ng Taiwan sa kanila. Tanaw na tanaw nila. Tayo. Kung wala yung tatlong ginawa nilang artificial na military base nila dyan sa Subi, sa Mischief, saka sa Pieri, hindi nila tayo matatanaw eh. More than 1,000 nautical whatever miles ang layo nila. Ha? Yung Taiwan. Tapos sasabihin nyo, warmongerer tayo. Mga gunggong ano? Sige nga, depensa nyo nga yan. Kayong mga Duterte natics, ang yayabang nyo makipaghamunan ng one-on-one, mga pulpul naman kayo. Tapos yung mga kasamahan nyo, mga fake news spreader, mas malala pa kayo sa dilaw. Mas malala pa kayo sa tae. Ano kayo? Bulok na tae. No? Buti pa yung mga taeng dilaw, katatae lang nila. Kayo talagang bulok na bulok. No, bulok na bulok, umaalingasaw ang baho ninyo. Matindi kayo. Buti pa yung mga dilaw, konti pang makabayan. Kayo, benta sa China kayo, kayong mga Duterte. Kasama nyo pa si Amy Marcos. Naturinang Marcos pero benta sa China. Kaya wala na. Sabi nga ni isang vlogger, last mo na yan. No to Amy Marcos sa 2025. No to Sara Duterte. Bye-bye. No? Yun lang po mga kababayan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.